Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, ating tunghayan ang pang-apat na kabanata ng ating kwento nga pinamagatang One Night Stand, Two Faces. Pero bago natin sisimulan ng ating kwento, paki-like po muna at kung bago ka pa sa aking channel, paki-subscribe at paki-click na rin po ng bell button para updated kayo sa susunod pag-upload. Ang pang-apat na kabanata, Sander POV. Nagising ako dahil parang may nararamdaman akong hinahaplos ang pisngi ko. Ang lambot ng kamay niya. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at doon tumampad sa akin ang magandang mukha ni Lexi. Dahil sa gulat ay napaupo ako bigla. Babe, bakit parang gulat na gulat ka? Malambing na tanong nito. Tumingin muna ako sa kanya bago ako sumagot. Kasi nanaginip ako. Naputol ang sasabihin ko nang mapansin na nahawi ang suot niya na nightgown. Napalunok ako ng bagya. Feeling ko, inakit ako ng babaeng ito. Nanaginip? Tanong nito sa akin dahil na-focus na yung mga mata ko sa magiginis nitong hita. Never mind. Anong gusto mo? Coffee or tea? Ipagtitimpla kita. Pag-iiba ko ng usapan. Coffee na lang, babe. Malambing nitong saad. Pero bago pa ako nakatayo, ay hinila ko nito palapit sa kanya para halikan. Matagal bago niya binitawan ang labi ko. At ang awkward dahil ako pa mismo ang halos nadala sa halikan iyon. Sa pagkakataong ito ay di lang smack, kundi iyong mapusok na halik na. Hindi ko napigilan ang sarili ko para akong kinukuryente ng ilang libong voltahe. Ramdam ko na rin ang katigasan ko sa baba. Bago pa mahuli ang lahat, ay ako na ang unang kumalas dito. Babe, bakit parang iba yata ang halik mo ngayon? Hindi ko napaghandaan ang tanong niya niyang iyon. Anong iba? Maang-maangan kong tanong. Your kiss was more aggressive unlike before. But I like it. Nakangiting tubo niya. Nakahinga ako ng maluwag doon sa sinabi niya. Buti na lang at hindi niya nahalata. Tumayo na rin ako para kunyaring magtitimpla ng kape nga. Habang si Lexi ay naiwan sa kwartong iyon. Sinamantala ko na ang pagkakataong nga. Dinayal ko ang numero ni Richard, sekretary ko. Saglit lang itong nag-ring dahil sinagot niya rin naman agad. Richard, ikaw muna ang bahala sa kumpanya habang wala ako. Maliwanag. Opo Sir Sander. As of now, huwag mo muna akong tawaging Sander. Bakit po? Basta, sir na lang. O sige na. At may gagawin pa ako. Ang bilin ko sa iyo ha. Ang kumpanya. Utos ko dito bago nag-hang up ng phone. Sakto rin. Pagkababa ko ng telepono at siya ring pagdating ni Lexi. Narinig niya kaya ang usapan namin ni Richard? Sana hindi. Babe, sino yun? Pag-uusisa nito. Matagal ako nakapag-isip kung ano ang idadahilan ko.
Come on, babe. It's okay. Alam kong isa yan sa staff ng hospital. Wika nito at muli akong nginitian. Oo nga pala, doktor pala si Cedric. Hindi ko lang makalimutan. Oo, staff ng ospital. Sinakyan ko na lang ang sinabi niya. Dahil wala pa ako natitimplang kape, siya nang gumawa ito. Kumuha ito ng 2 tasa at parehong nilagyan ng brown coffee. Ngayon ko lang napansin na mabait itong si Lexi. Siguro dahil ang alam niya ay ako si Cedric. Pero hindi dapat ako na magpakampante dahil anak pa rin siya ng kaaway ko. Inalam ko na ang lahat ng mga plano nila, ni Lexi at ni Cedric. May pinatayo itong bahay sa Makati na para sa kanila. Dahil ako muna si Cedric sa ngayon, ay doon ako titira pansamantala kapag nakuha ko na ang ebidensya. Tsaka ako aalis dito. Doon. Nang matapos na kami magkape, ay naisipan kong maligo. Nagpaalam lang ako sa kanya na saglit ay magbabad muna ako sa tubig. Tumango naman siya bilang pagpayag. Kaagad akong umalis at pumasok na sa CR. Ang sarap ng tubig, nakaka-fresh ng utak. Umabot ng 30 minuto ang pagliligo ko bago tuluyang lumabas ng CR. Naabutan ko pa naman si Lexi at hindi pa tapos sa pagkakape. Ang tagal niyang magkape, grabe. Babe, wait. Tumigil naman ako dahil doon. Titig na titig ito sa akin, particular sa likod ko. Ano kaya nakita niya? Unti-unti itong lumapit kaya bahagya akong napaatras. Nakatapis lang ako ng pang-ibaba. Kaya parang nakakailang. May tattoo ka pala sa likod? Nagtatakang tanong nito. Shit, oo nga pala. Si Cedric, walang tattoo yun. Sa bagay, hindi pa naman kita nakitang maghubad ng damit. Maganda, sabi nito, dahilan para makahinga ako ng malalim. Bihis lang ako. Yes, babe. Go ahead. Lexi POV. Ang saya-saya ko kahapon. I can't imagine kasi na isa na akong Mrs. Almazan. Matagal na pangarap na namin ito ni Cedric. Sa awa ng Diyos ay natuloy din. Pinaghandaan ko talaga ang unang gabing magkasama kami sa iisang kwarto. May pagka-conservative kasi si Cedric, kaya nagagalit iyon kapag nagsusuot ako ng mahalay na damit. Pero ng gabing iyon ay sinadya ko talagang isuot ang nabili kong nightgown. Sexy ito at tingnan na lang natin kung hindi tutuloy ang laway ng asawa ko. Pero napagod lang ako kagabi kakaantay ng moves niya. Ay wala naman siyang ginagawa. Tamang titig lang sa aking katawan ang binibigay niya. Bagkus ay tinulugan pa ako. Kinabukasan ay nauna akong nagising sa kanya. Tumambad ka agad sa akin. Ang gwapo mukha ni Cedric habang natutulog. Mas gwapo pala ito kung walang salamin. Napangiti ako habang dahan-dahan kong hinagod ang kanyang pisngi. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka ko nang magulat ito. Pero sinabi naman niya na nananaginip siya kaya ganun. Nang akma na itong tatayo, ay hinila ko ito palapit sa akin. Hinalikan ko ito nang walang sabi-sabi. Tumugon siya. At ang mas nakakagulat ay hustler na ito. Ang halik niya
ay nag-iba rin dahil mas aggressive kumpara noong magkasintahan pa lang kami. Madalas, kasi sa pisngi niya lang ako hinalikan. Maya-maya pa, ay bumitaw na rin ito. Niyaya niya akong magkape. Nauna itong lumabas at kaagad din naman akong sumunod. Narinig ko rin may kausap ito sa baba. Pero staff niya lang yun. Nang makakape na siya, ay nagpaalam itong maligo. Tumango naman ako, hudyat ng aking pagbayad. Medyo matagal siya sa loob ng CR kaya naiinip ako. Nang lumabas na ito, ay hindi ko maiwasang mapatitig. Ang hot ni Cedric. Para yata ang naging macho ito kaysa dati. Nag-train pa ito? Curious lang ako. Dahil hindi ko pa naman itong nakita na naghubad. Kapansin-pansin din ang magandang design ng dragon nitong tattoo. Parang ang angas yata ng Cedric ko ngayon. Pero aaminin ko, nagustuhan ko pa siya lalo. Para tuloy akong, ano ng balita, Gebson? Tanong ko sa kabilang linya. Sa gayon, sir, minamanmanan ko pa. Sakto at sa opisina ako in-assign. Good. Basta maging mata lang kita kay Mr. Chua. Tritriplin ko ang sahod mo. Noted, sir. Oh, paano na yan? Exit na ako. Marinig pa ako nitong anak niya. Pagpapaalam ko. Okay po, sir. Bye. Kaagad kong sinilid ang telepono ko sa attached case. Pauwi na kami ngayon ng Makati ni Lexi. 3 araw na rin. Kasi kami dito sa hotel. Let's go. Wika niya habang nang makababa na sa lobby. At parang tumigil ang suhestisyon ko nang makita ang suot niya. It was a off-shoulder dress pero di lalagpas ng tuhod. Kaya litaw na litaw ang mapuputi nitong kutis. Parang nalaglag ang pangako sa katawan niya. Wala na ba itong ibang gawin kundi akitin ako? Sander, umayos ka. Mumultuhin ka ni Cedric nito. Don't you have any dress? Hindi ko alam kung bakit natanong ko yun sa kanya. Bakit? Pangit ba? Inosenteng tanong nito. Okay naman pero mas maganda yung desente at lagpas tuhod. Kung may turtleneck kang damit, yun na lang at pwede ka rin mga mag-long sleeve if possible. Natulala lang ito sa sinabi ko at kasabay ng pagtaas niya ng kilay. Bakit yun bang sinasabi ko sa kanya? Really, Cedric? Pagsusuotin mo ako ng ganun? Parang kunti na lang yata papasok na ako niyan sa kumbento. Di ko napigilang matawa sa reklamo niya. She looked so cute and yet sexy. Lalo na nang mag-poted lips pa ito. God damn. That lips makes me crazy yesterday. Basta, yun ang suot mo. Wala nang reklamo. Madiing utos ko. Kasi, ang init-init tapos, pagsusuotin mo ako ng ganun, babe. Babe naman. Okay ka lang? Hinawakan pa rito ang braso ko with matching pa-cute-cute. Pero, matigas ako. I want her to change. Pagpipiestahan lang siya ng mga lalaki diyan sa labas. Okay, fine.
You win. Huling sambit nito at padabog na bumalik sa inukupan naming kwarto. Napangiti ako habang iniisip ko ang itsura niya. Para siyang bata na inagawan ng candy. Ngunit nawala ang ngiting iyon nang maalala ko si Cedric. Hindi dapat ganito. Wala ito sa plano. Hindi dapat ako nahuhumaling sa kanya. Kailangan kong isipin, it's all about revenge. Wala nang iba. Ang ibigin si Lexi ay isang pagkakamali. Nagantay pa ako saglit bago ito bumaba. Sinunod nga nito ang utos ko. She's now wearing jeans and turtleneck on top. At least, hindi na mahalay tignan. Happy? Sabi nito at padabog na. Inuunahan ako. Maybe she didn't like what she dressed today. I chuckled. She was so funny right now. Nang makasakay na kami sa kotse, ay buong biyahe itong walang imik. Naninibago ako. Maingay ito at masyadong clingy. At gayon naman ay di mabasagan pinggan sa sobrang tahimik nito. Bakit? Ito ba ang nagustuhan ni Cedric? Pabago-bago ng mood. Daig pa niya ang bagyo kung makalihis ng direksyon. Kanina ka pa tahimik ka. May problema ba? Tinatanong ko pa talaga iyon kahit alam ko naman ang dahilan. Ano naman pala ang pakiko kung nagtatampo ito? Wala. Wala? Ba't galit ka? Pag-uusisa ko. Wala nga. Ba't ang kulit mo? Nakita nitong tugon. Napaismin na lang ako. Tampo tapos pa siya. Kala mo susuyuin ko. Nako, it would never gonna happen. Hindi na lang ako nag-uusisa. Bagkus ay binilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng sasakyan para mabilis kaming makarating sa nais naming puntahan. Nang makarating na kami ay kaagad kong ipinark ang kotse sa garahe. Napakaganda ng bahay ni Cedric. Balita ko, ito ang niregalo niya kay Lexi ng nakaratang taon. My brother loved her that much. Sabay kaming pumasok ni Lexi sa loob. Hindi ko pinapahalata na first time kong makatungtong sa bahay na ito. Anong gusto mo? Ipagluluto kita para mawala yung tampo mo. Sambit ko dito. Bahagyang napakunot ang noo nito. May mali ba sa sinabi ko? What? Kasi di ka naman marunong magluto. Nag-practice ka ba? Sambit nito. Bahagya akong kinakabahan sa sinabi niya. Yes, Cedric don't know how to cook. Simpleng itlog lang ang niluto niya. Noon, sunog pa. Culinary arts kasi talaga ang major ko. And then, I switched my course na related sa business. Yeah, nag-practice ako. I watched it on YouTube at marami akong alam na iba't ibang recipe. Pagsisinungaling ko, bigla na lang sumilay ang ngiti niya sa labi. And, shit, yung dimples niya, lumabas na naman. Alam mo ba, noon, ideal guy ko talaga ang marunong magluto. Pero, ikaw ang nanligaw sa akin which is
Hindi man lang marunong at ito ka ngayon. Paglulutuan mo ako. Napasaya mo ako habang mahaba nga linta niya nito. Ninitian ko na lang ito bilang sagot sa lahat ng sinabi nito. Kailangan ko talagang pag-aralan ng parang lubos kung paano maging si Cedric. Katulad ng inalok ko, ay nilutuan ko nga ito. Nagluto ako ng chicken pasta na isa rin sa paborito ko. No rice ako since recommended iyon ng gym instructor ko. Nang mailuto ko na iyon, ay siya namang pagpasok ni Lexi sa kusina. Naamoy niya yata niya ang niluluto ko kaya hindi na nakakapagpigil. Ang bango! Talaga? Ilang gabi ko talagang pinag-aralan ito to make it perfect. Umupo na rin ito para kumain. Unang subo niya pa lang. Nag-angat ka na agad ito ng kamay to give me 2 thumbs up. Tila sarap na sarap ito sa kinain niya. Nakaubos kasi ito ng 2 plato ng pasta. Habang ako ay hirap na hirap ubusin itong nasa plato ko. Nang matapos na kaming kumain, ay nagpaalam ako dito na kunyaring pupunta sa ospital. Mukhang naniwala naman ito dahil pumayag. Bilisan mo lang babe ha. Malambing nitong saad. Tumango lang ako bilang tugon sa sinabi niya. Kailangan ako sa opisina dahil tumawag ang assistant ko. May problema daw na sa data ng sales kaya kailangan naroon ako.